kapatan sa buhay ko, lagi kong lahat narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo, walang hanggan.
aking karumihan, ibig mo ako, di kayang kumpasan. Pagkarungan kahit minsan di na mahirap pagmadalan kawan at hirap. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Habang hindi ka naman dapat magugulan ang kabahan, pagwagas mo pasikat. Habang walang kakayanan, masulian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo sa aking karumihan, ibig mo ako, di kayang kumpasan. Ay pag-uwihan na kahit minsan di na mahirap pagmadalan kawan at hirap. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Iyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di na
Nalate lang mga nalate. Okay, okay. Konting lakas naman. May konting lakas. Medyo tinaman ko ako ng kubot-sipot sa araw. Apakahirap po. Yung pang tulo ng tulo, walang tigil na tulo. Hirap po. Okay. Pakitulungan yung pagbilang. Hirap. July na po, napakabilis. July. Medyo marulan po. Kaya ingat tayo sa panahon. Dagdag nyo, pagka ganyan, magdagdag kayo ng vitamins. Kahit malakas kayong kumain, magdagdag kayo ng vitamin C. Ako, bukod sa naglalakad, nadadaan ako dun sa puno ng bayabas. Kahit di alam ng may-ari, nalulungkit ako. Malakas sa vitamin C yan. Okay na? Okay. Praise the Lord. Ready na po ba tayo? Sabi ng Presidente ng Amerika, si Donald Trump, ang sabi niya ay mag-ready na daw tayo na i-receive ang Antichrist. Mag-ready na tayo na i-receive ang Antichrist. So, alam niyo ba na laging ang Presidente ng Amerika, palagi silang Christian. At malalim sila sa Bible. Lalo na alam nila, ang sekreto nila daw, kaya sila pinagpapala ay binibless nila ang Israel. Dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham na ang magpala sa iyo ay pagpapalain ko. Kaya mahal na mahal, lagi ng Amerika ang Israel. Hindi yan pababayaan talaga. Bukod pa doon, alam din nila yung mangyayari na meron darating na Antikristo, may mga bansang magkakaisa, pagtutulungan ng Israel, at pag pinagtulungan ng Israel, lulusubin, buburahin sa mapa, at ito na yung katapusan ng mundo na, darating na si Jesus. Ayon yan sa book down ni Daniel at ng iba pang sulat. At para daw nangyayari na. Dahil ang 7 years tribulation, mga kapatid, dati natin turo ito ang 7 taong kapighatian, yung 3.5 noon, mapayapa. Mapayapa. Nakikinig pa kayo? Yun yung panahong sagana. Meron ng one world government, isa na lang ang pangulo sa panahon yun, yung Antikristo daw. Hindi ko alam kung si Donald Trump o si Bongbong Marcos, basta isa na lang ang pangulo. Para daw hindi magulo, one world government, 3.5 years mo kaya. So meron pagkakaisa ng bansa. After 3.5 years, lilitaw na yung kulay ng Antikristo, lahat ng bansa nagkakaisa ay pagtutulungan ng Israel. At ngayon nangyayari yung tinatawag na may mga kapatid pati sa BMF, sa mga balagang pastors na naging officer ay medyo regular ang meeting natin doon pinag-uusapan din ito. So hot potato ngayon yung mainit na pagkain ngayon yung second coming at pangalawang pagbabalik ng Panginoon o are we living in the last days. Ano yung Abraham Accord? Binanggit ni Trump. Kaya dami tuloy mga vloggers na mahilig sa Biblia. Dako, binanggit na ni Trump yung Abraham Accord. Ano yung Abraham Accord? Ito po yung pagkakaisa ng mga bansang naniniwalang mga anak silang lahat ni Abraham. Nagsimula na ba yan? Nagsimula na nga po. Ang Jordan, matagal nang nakipagbati sa Israel. Ang Egypt,
matagal na rin nakapagbati sa Israel. Ganun din yun United Arab Emirates. Dadami pa yan na nakakapagtaka, kinamumuhian nila, ngayon makikipagbati sila. Yun yung nangyayari ngayon. Yan daw yung pinakamalaki. Ayan na daw yung tinatawag na katapusan na. But then, ayan mga kapatid, nililinaw natin. Wala po talagang katapusan ng mundo. At yung Matthew 24 na sinasabi ay nangyari na noong panahon nila. At nagulat ako nandiyan si Dr. Mayor. Na? Dok, kumusta kayo sa Israel? Nakatutok ba kayo? Alam mo, ang Israel ngayon, hindi yan ang Israel ng Bible. Kapareho po, mga kapatid. Ang Israel ngayon, hindi yan ang Israel ng Bible noon. Noong 70 AD, nabura na sila, kumalat sila sa Europe, dumami, kaya nga kinamumuyahin sila doon sa kay Hitler, World War II, 5 billion pinamatay ni Hitler. Dahil ganun sila daw nagpapako kay Kristo, pinahiimisan sila. Ngayon, bumalik sila. 1948, naging bansa ulit sila, pinalayas na rin Palestine. Mga kapatid. Ako kasi naniniwala mga kapatid, ang mga tunay na anak ni Abraham, ayon sa Galatians, yung mga nanampalataya kay Kristo. Hindi na pisikal po pinag-usapan ngayon. Yung mga pisikal na anak ni Abraham, yung mga Arabs, at saka yung mga Hudyo, natapos na po yun. Ang pinag-uusapan po ngayon, kasi sabi ng Panginoon kay Abraham, sa magitan ng binhi mo, mapagpapala ang buong mundo. Sino yung binhi na yun? Hindi sinabing mga binhi, kundi isang binhi. Paano mapapagpala ang mundo sa isang binhi lang? Si Jesus. Kumalat tayo ngayon. Maraming Kristiyano ngayon, Inchik, Hapon, Negro, Pilipino, hindi na lang Hudyo. Si Jesus ngayon ay tumatahan sa maraming tao. Totoo pa, naging pagpapala. Yung binhi ni Abraham sa marami. Tayo ang spiritual na Israel. Mga kapatid, mga anak ni Abraham. At ang tunay na Jerusalem daw, ayon kay Pablo, nasa langit. Amen. Yung mga anyo lang ng talagang nasa langit. Yung mga templo, Jerusalem, ganun. Pwede na po tayo? Palakpakan muna natin ang Panginoon. So wala akong team, pero gano'n ako pilit kong kinoconnect yung nakaraang teaching. So ngayon, napapansin nyo, parang puro last days. At never ko pa ito naituro. Simula nung magpastor ako 1989, hindi ko pa ito naituro na siniris sa isang church. Ang sinisiris ko nga yung Antichrist, Tribulation, tataka ng 666, at kung ano-ano pa. Pero mga kapatid, ang ganda po dito. Dito magigising tayo na mali-mali pala ang interpretasyon natin noon na nagdulot ng tako sa ating lahat. So, Matthew 24:16 pa rin, ulitin ko, wala nang pinagkuha ng talata po ng end of the world na pagkagunaw ng mundo, kundi nasa Mateo 24, Lucas 21, at Mark 13. Kadalasang ginagamit Mateo 24, detalyado kasi dyan, at saka Lucas 21. So, anong title ng ating message? Flee to the mountain. Tumakbo na kayo sa mga bundok. Ano ibig sabihin nito? Tingnan natin, may kausap si Jesus dyan. Huwag tayong sumali, mga kapatid. Yung mga original niyang tagapakinig, audience. Okay, Matthew 24:16, sabi dyan, then let those who are in Judea flee to the mountains. After ng maraming warning, ang sabi ni Jesus, kayong mga nasa Judea, tumakbo na kayo sa bundok. No? Kasi ang dami niyang mga warning. Guguho ang templo, magkakaroon ng tagutong, ganyan, ano pa. Kunin natin sa Tagalog, kapag mangyari ang mga bagay na ito, sila na nasa Judea ay tatakas sa mga bundok. Isa pang Tagalog, ang mga nasa Judea ay tumakas na patungo sa mga bundok. No? And we're living in the last days talaga. No? Are we living in the last days? Yan ang makikita natin ngayon. What to do when the end of the world is at hand? Ano
dami, majority talaga. Alam niyo, konti lang talaga tayo naniniwala ngayon kasi nabaliktad lang ang paniniwala natin. Ewan ko kung nakukumbinsik ko kayo, pero bahala na po kayo. Ang sinasabi ko sa inyo, wala po talagang pagkagulang ng mundo. Ang mundong ito ay mananatilit magpapatuloy. Amen. Kahit anong nuclear pa ang maimbento, hindi mo magugulo ang mundo, mga kapatid. No? Pagkalaki-laki ng mundo, para ito magunaw mo, mga kapatid. Nakakapagtaka, paano ito magugunaw? Ang laki-laki po niya. Sumabog na po yung pinatubo, akala mo, magugunaw na yung mundo eh. Pero local lang yun. Sa Pampanga sa atin lang yun. Sambales, gano'n. No? Mahimbing na natutulog yung mga nasa Taiwan, saka nasa Japan. Sa atin lang po yun. At dahil sa Bisaya, mahimbing ang tulog nila na pumuputok ang pinatubo. Ganun din yung mga nasa Mindanao. Pero tayo, pagkalamag natin, katapusan na ng mundo, mga kapatid. Ngayon, may purutok lang sa gitnang silangan, nagyera lang, katapusan na ng mundo, palagi na lang katasabi. Nag-pandemic, katapusan na ng mundo. No? Naranasan yung makipag-agawan sa alcohol, sa noodles, at saka sa, grabe, sa face mask. Pumunta kami ng Vista Mall, wala nang noodles, wala na kahit no? Meron po mga napkin ng mga babae, anin ko naman yun. Na-ipiperate yun, mga kapatid. So, all eyes on Israel. Yan po yan. Ngayon, nangyayari, mga kapatid, all eyes on Israel. Again, mag-review tayo. Napatunayan ko na hindi ko makukuha sa isang turo. May mga babalikan tayo. No? So, dalawang paniniwala, may katapusan ng mundo, physical talaga, katapusan, magugunaw, guguho, ang mundo ay walang katapusan at ito ay magpapatuloy, nandyan po ako, bahala na kayo, usukulod kayo sa akin. Number 3, saan mas maraming naniniwala? Mas maraming naniniwala sa merong katapusan ang mundo. Mga kapatid, may mission tayo. Kayo po. No? Sobra tayong nadumina ng paniniwalang ito, nagdulot ng takot. Bilhin mo sa mga anak mo, ililipat mo yan, may katapusan ng mundo. Baka tamarin yan sa kurso niya, o sa mga pangarap niya. Lalo na kapag marami ng mga signs na, mga palatandaan na malapit na dumating ang Panginoon. No? Iyon yun eh, ano ka pa? Ang nakapagtataka naman, itong mga nagsasabing malapit na katapusan ng mundo, pakinggan niyo ako. Itong mga nagsasabing last days na tayo, nasa huling panahon na, at darating na ang Panginoon, andyan ang Antikristo, ayaw naman nila magbenta ng kanilang mga ari-arian. At ipamigay sa mga dukha. Amen? Pero lagi nila sinasabi, darating na ang Panginoon, darating na ang Panginoon. Dito nyo maintindihan kung bakit sa aklat ng mga gawa, sila lang ang nakagawa noon. Ano yung pastor? Binibenta nila yung lahat ng kanilang ari-arian, bukid, at binibigay sa mga paanan ng apostol. Na? Bantay-bantay sila noon. Kung ano meron ka, meron din ako. Pero yun mo, kahit wala ang bukid doon, pero may nagbenta ng bukid yung pinagbentahan, magkakaroon ka. Ganon sila dumami noon. Bakit ganon ang mentality nila doon? Ang mentalidad, matatapos na ang panahon. Mabubura sa mapa yung Israel. Mga kapatid, kuha niyo ba? Kaya nagawa nila yun. Nagtataka ako noon. Bakit dito? May nakasulat na sa aklat ng mga gawa, wala ni si Jesus. Yung mga apostoles na nagpatuloy, binibenta nila yung kanilang ari-arian. No? Pero ngayon, ang dami mayayaman, huwag ka na magbenta, mamigay ka na lang. No? Wala pa din. Pero naniniwalang, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kuha niyo po, mga kapatid. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Ngayon ko lalong naintindihan kung bakit nagbenta sila ng ari-arian noon. Kasi ang katapusan talaga ng panahon, nasa kanilang panahon, wala sa panahon natin. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon na. So, may mission tayo, mga kapatid. No? May mission tayo, ang mission natin. No? Kung meron nagsasabing, may katapusan ng mundo, share naman natin yung ating mga naririnig. Okay pa kayo doon? So, ang tawag ng iba, katapusan ng mundo, okay, katapusan ng panahon. Ang tawag din ng iba, babalikan natin katapusan ng panahon. Ang tawag ng iba, Great Tribulation na. Dakilang kapigatihan, binanggit yan ng Panginoong Yesus. Dakilang. Ang tawag ng iba, second coming o pagbabalik ni Kristo. Short review tayo, mga kapatid. Nasulat sa Mateo 24, Lucas 21, at Mark 13. Again, lumabas si Jesus. Tingnan nyo, may makikita pa rin kayo.
kahit pangatlong beses ko na pinakita doon, may makikita pa tayo. Lumabas si Jesus sa templo, kasama yung mga alagad, ha? At habang, ito yung templo pinagawa ni Solomon, doon sila, yung sentro ng Judaism. Lumabas si Jesus doon, at habang naglalakad, nilapitan siya ng mga taga-sunod niya. Anong ginawa ng mga taga-sunod niya? Bukod sa nilapitan, anong ginawa ng mga alagad? Bukod sa nilapitan siya, itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Mga kapatid, makinig po kayo sa akin. May mga komentaryo ako nabasa, kaya pala tinuturo nila, sobrang mangha nila tungkol sa templo. Sobrang ganda. Alam nyo ba, nung Hari Solomon na pinatayo ito, sari-saring presidente. No? Kung sino-sinong presidente at hari ng mundo ang pumunta kay Solomon para mag-ambag ng materyales. Alam niyo kung anong materyales ng templong giniba noong 70 AD? Ginto. Pilak. Mamaya papakita ko sa inyo magkano, mga kapatid. Magtataka kayo. Alam mo, mamamangha talaga kayo. Tinuro nila. Sobrang bilib sila doon sa templo, doon sa pagkakayari. Puro ginto. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, tingnan ninyo ang lahat ng iyan. Tinuro din ni Jesus ang templo. Sinasabi ko sa inyo, magigiba ang lahat ng iyan at walang maiiwang nakapatong na bato. Specific, templong tinuro, magigiba sa panahon nila, walang batong nakapatong sa aqua bato. Literal ba nangyari? Literal. Dapat meron pa sa history eh. Dapat yung hula ng Bible, kino-confirm ng history. Laging gano'n. No? At nangyari na. No? Kung 70 AD, patak, pinatag yung templo. Ngayon, kung ikaw, basta magbabasa ng Bible, Diyos po, saan tayo magtatago nito? Walang batong nakapatong sa kapwa bato. Ang pinakamalakas na lindol na naranasan natin ay noong July 19, yung killer quake sa Baguio. Bata na ba kayo noon? Pinanganak ka na noon, Ate Alele. Siguro naman, dahil ako dahil si Ate Maylin nyo ay estudyante noon sa BCC. Hindi pa siya BBSU. Estudyante, pagkalakas-lakas daw. Mga kapatid, yung dingding namin, habang lumalabas ako ng bahay, papunta ako doon sa may Pinapil. Umahawa ako sa bahay namin, yung dingding, yung pader. Ayun, gumaganyan, no? Lumalayo yung bahay. Bumabalik sa palad ko habang ako'y naglalakad. Ganun kalakas yung lindol na yun. Napakaraming namatay sa Baguio. Yung Hyatt Hotel na yun, naging accordion. Alam niyo accordion? Ito yung ginagawa. Gumano. Para bang accordion siya. Dami namatay sa Nueva Ecija. Mga kapatid, 9 lang yun. No, ang sinasabi ko, pagkalakas-lakas naman ng lindol na to, walang batong nakapatong. Yung pala, hindi sa atin, sa panahon nila yun. At hindi yung lindol, kundi lulusog yung Roman soldiers, Roman Empire, para talaga burahin na sa mapa yung Israel. Minsan, yung binabasa mo, sumasali ka, kaya natatakot ka. Sinasali tayo ng mga pastor na nauna. No? Paghanda na po tayo. No? Sapagat hindi po ito intensity 9, ito po ay intensity 50. Sasabihin pa ng mga pastor. Ikaw naman, matatakot ka talaga. Kaya titibayan mo yung bahay mo. Kapatid, amen? So magkikiba lahat, nanyan, pag nababasa nyo, naiintindihan nyo, di ba kayo napapayapa? Hello? Di ba kayo napapayapa? No? Na ang sentro ng Great Tribulation, doon lang sa kanila. At higit sa lahat, nangyari na. Hindi global ang Great Tribulation, mga kapatid. No? Ayan yan. No? Sinikap nilang imagine at i-drawing yung buong Jerusalem na nakabakod. At ayun yung templo. Kasi noon, uso yung mga buong mga kaharian, mahirap silang lusubin. May mga buong silang matataas. Ganon din ang Jerusalem na babakuran. Hanggang ngayon nga, may labi pa eh. Kapag napunta kayo ng Israel, sama niyo ako, mga kapatid, hanggang ngayon merong pader na natitira. Di ba sumasamba sila doon? Sinisingit nila yung mga prayers nila doon sa mga pader. Wailing wall ba yun? Gaganon-ganon sila. Kasi alam nila, panahon pa ni David yun. Panahon pa ni Solomon, grabe. No? Yan po. No? Yung mukha nung Jerusalem, nung bago lusubin. No? Tanungin ko kayo, ito po yan, mga kapatid. No? Itutok natin yung camera
Ayan po yung templo. How much is gold? Kasi ang sinasabi, 29 talents of gold, tsaka 730 shekels. Yung bigat ng mga ginto na ibinigay kay Solomon. No? Roughly, ang estimate daw niya ngayon ay 2,193 pounds or $300 billion. Yung halaga ng templo ni Solomon, $300 billion sa panahon natin. 300 billion, hindi po pesos, kundi dollars. Amen? Kasi alam niyo po doon, pati yung table of showbread, halimbawa, mesa. Halimbawa, kay Robin, purong ginto po yun. Eh tayo, purong ginto, per gramo, pinag-aaway, pinagkaliit. Mga patikim lang, mga nasa ikaw nyo ngayon, mga kapatid. Pero doon, upuan, purong ginto. Yung Ark of the Covenant, yung chandelier, purong ginto. Lahat po purong ginto. Kung ayaw nyo pong maniwala, mga kapatid. No? Ayan po, pinabagbag ko ulit. Ano, para makita ninyo yung loob ng Solomon's Temple o Moses Temple. Ano, ayan po, yung buong loob, walang ibang kulay, kung hindi ginto, pati mga dingding ginto. Kaya nung lulusot niya ng 70-80, diba po? Yung Roman Empire, grabe. E tingin nyo, may mga kawal kaya doon na tapat na hindi nagpulso. Mga kapatid, kaya yung nagkaroon ng mga lost treasures, yung the lost ark, yung ark, binibit-bit nila. Nagkaroon ng mga pinikulang gano'n. Saan napunta yung mga yan? Saan napunta yung mga yan? Wala na iba. Nandun po ngayon. Nandun sa Vatican. Wala iba. Sila nag-aari nung no? At sa kanila napunta talaga. Mga kapatid. Yeah? Tingnan natin sa mapa, mga kapatid. At yung pinaka-templo, yung violet, nakikita ba ninyo? Yung violet. Tapos, nasa bundok Olivo sila. Ang bundok Olivo po, andito po, ayun Mount Olives, medyo green. At ang pwesto ng Panginoong Yesus, at ang mga alagad, nandun yung red, nakita niyo yung red na arrow? So yun yung lookout point. Overlooking ang sa Mount Olivo, gusto ko talaga detalye, makita nyo No? Kaya yung pag-aaral natin ganyan. Overlooking ang temple sa pwesto nila. Kaya lang ituro, nakikita nyo? Ang gusaling yan, mahanga pa kayo. Dahil puro ginto. No? Sobrang nakakamukha talaga. Pero isang araw, walang bato, nakapatong sa kampo. Bubuo yan. Ito, mga kapatid, hindi mundo ang bubuo. Amen? Yung templo ang bubuo. Matthew 24:3, habang nakaupo si Jesus sa bundok. No? So ito yung sinimplihan na nila. Dahil natakot sila, Diyos ko po, bubuo. Puro ginto yan, ang tibay niyan, ang laki niyan. Pinagawa yan ni Haring Solomon pa, anak ni Haring David. Tapos guguho. So sinimplihan ng mga alagad. No? Lumapit sa kanya ang mga alagad niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo at ano po ang parangandaan ng muli niyong pagparito. Kasama talaga yun At ano daw? Ayan yan. Sabi ko sa inyo, ang may kasalanan talaga ay yung Tagalog Bible. No? So kung ilagay, katapusan ng mundo. Yun naman nagsulat na yun. Sino ba yung pasimunong nagsali na yun? Ang daming pwedeng gamitan ng salita. Bakit katapusan ng mundo ang isinulat? So sa mga Pilipino ngayon na mayroong Biblia, nakakabasa, at yung mababasa yan, at patuloy na iniimprenta, nakasulat yan, katapusan ng mundo. At siyempre, katapusan ng mundo, earth, globe, ang iisipin nila, magugunaw. Eh wala namang masyadong nalaman sa siyensya, gano'ng kalaki ang mundo, gano'ng katipay, gano'ng paano magugunaw yan. Mga kapatid. Amen? So nakasulat na, balikan ulit natin na gusto ko lumalim kayo. Kinuha natin na maraming English translation na mula sa NIV, hindi katapusan ng mundo, hindi end of the world, kundi end of the age. NLT, end of the world. Nakatayin? Pastor, meron pa rin nasingit na end of the world. Ang world na sinasabi niya ay yung world nila. Yung known world.
May mga Pilipino na noon, may mga inchik, hindi natin alam. Wala pang Pilipino dahil wala pang Philippines eh. Pero may mga naninirahan na. Tinawag lang tayong Pilipino kasi Philippines. No? So, yung known word doon, doon kasi nagsimula ang sibilisasyon mga kapatid. No? At ang known word noon ay Roman Empire, mga kapatid. So, end of the age, tingnan pa natin yung iba, puro end of the age, consummation of the age, no? End of the world, end of the age, at nakita nga po natin mga kapatid, na naukatin natin yung age na yon ay anyos or edad. Anyos. Matatapos na yung anyos ni Moses, yung Old Covenant Law, yun ang sinasabi. Wala nang ibang katapusan na sinasabi, kundi katapusan ng panahon ni Moses, katapusan ng Old Covenant. Natapos ito 70 AD. Ayan po, yung mga pula, yun ang mga lumulusog. Yung mga blue, sila yung mga nagdedepensa. Pero wala rin pong nangyari dyan. Talagang napatag yung templo. Nakakalulus po ang nangyari dyan, mga kapatid. Nakakalulus. Talagang grabe. Ginutom sila dahil nakakulong sila. Wala na sila. Ang iba na namatay sa gutom. Na halos pati sanggol nila. Kaya pala sabi ni Jesus, kawawa yung mga nagpapasuso sa araw na yun. Kasi, pati sanggol nila, inahin na nila mga kapatid. No? Ganon kagrabe. At mga kapatid, sabi sa Matthew 24, pupula ang buwan. Alam niyo po ba, tanungin yung naka-wildfire sa California, pulang buwan. Pag sobrang laki ng apoy sa isang lugar, pulang buwan sa mata nila na nandoon sa sunog. Alam niyo ba? Sa kanila, ngayon naman, pupula ang buwan. Palapit na talaga, pulang buwan. Ang daming tinatakot ng sarili. So in short, end of the age is simply end of the Old Covenant era na gumagal ng 1,500 years. Bakit nagtapos na ang Old Covenant? Kasi New Covenant na tayo. Wala namang new kung walang natapos na Old. Amen? So, tayo ngayon, nasa New Covenant era na. So, mga kapatid, no? Ang sabi ng Panginoong Yesus, ang nasa labas ng bahay, huwag nang pumasok para kumuha ng anumang gamit. Warning! Ang nasa bukid, huwag nang umuwi para kumuha ng damit. So, ang makakaranas nito, mismo makakausap niya. Again, huwag kang sasali. Mga kapatid, pag binabasa mo yan, at higit sa lahat, huwag mo itutulong sa iba na gano'n ang sasabihin nila at gagawin nila. Anak, saan ka ba mapunta ngayon? Kung sakali man, iwanan mo na yung cellphone mo, kung ano man. O kung nagpapaload ka, huwag mo nang hintayin pumasok pa yung load kung magtatakbo ka na. Ganyan, kawawa ang mga buntis at mga nagpapasuso sa mga araw na yon. Ininadalangin nyo na ang pagtakas nyo ay hindi mataon sa taglamig. Bakit? Masama hirap yun. Nanginginig ka sa lamig, tumatakas ka. At huwag mataon sa araw ng Sabat. Sino ang merong araw ng Sabat? Ang mga hapon ba may araw ng Sabat? Ang mga inchik ba tayo ba may araw ng Sabat? Sila lang ang may araw ng Sabat, araw ng papahinga. So, nakabox lang talaga ang Great Tribulation sa kanila. Amen? Amen? Lumalaya ba kayo? Pero lumabas kayo, makipagkwento kayo sa maraming posto. Ayaw na mag-aaral Masabihin nila pag narating na, ayun na. Ayaw na. Basta kung ano yung tinanggap sa pastor, tinanggap sa Bible school, ayaw na nila mag-aaral. Makakaano daw, makakagulo lang. Makakagulo lang yan. Makakagulo. Ayaw gusto niyo. Tayo na nawawala yung gulo Matthew 24:34 pa rin, puro lahat, nasa Matthew. Sinasabi ko sa inyo to, matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. Gusto ko itong ipabasa sa kanila. Anong take nyo dito? Sa mga pastor, sa mga religion ngayon nagsasabing, paparating pa lang ang katapusan ng mundo. Ayan no? Si Jesus nagsabi, sinasabi ko sa inyo, totoo. Ang totoo. Hindi yung hindi totoo. Matutupad ang lahat ng sinasabi niya bago mawala ang henerasyong ito.
yung original niyang kausap, bago magkamatay, magyayari, matatapos ang panahon ni Moses, ang Great Tribulation. Mga kapatid, nung sabihin ito ni Jesus, palagay natin, 33 na siya, 33. Ha? 34, 36, 37, 38, 39, hanggang sumabot ng 70, buhay pa nga ang kanyang mga kausap. Additional, 40. Mga kapatid. Amen? Amen? Okay, Mateo 16:28, sinasabi ko sa inyo ang totoo. May ilan sa inyo rito, ito pa, pwedeng hindi na umabot, yung iba namatay na. No? May ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. May ilan sa inyo rito. May ilan sa inyo rito. Sa mga kausap niya, noon, mga kapatid. No? Mateo 24:22, mga kapatid, at malimang, eto na, at malimang paikliin ang mga araw na yon, walang lamang makakaligtas. Datapwat dahil sa mga hirang o sa mga hinirang sa mga bagong Christian noon, sa mga nasa New Covenant, paiikliin ang mga araw na yan. Mga kapatid, walang lamang maliligtas. Walang lamang maliligtas. Walang lamang maliligtas. Kapatid, ang pinag-usapan diyan, hindi pagpunta sa impyerno. Mga kapatid, yung physical. Physical. Barilan eh. Ay, barilan. Tagaan eh. Panaan. Patayan. Mga kapatid, kaligtasan physical. Hindi. Kaligtasan physical. Okay. 24:13. Datapwat ang magtiis hanggang wakas na maliligtas. Ito yung pinaka-naabusong talata. Hanggang ngayon, ginagamit. Pinaka-naabusong talata, samantalang ang tinutukoy ng talatang ito ay yung panahon ng kapigatian nila na darating. Ang magtitiis talaga hanggang sa wakas, maliligtas. Maliligtas ng ano? Physical. Mabubuhay. Kaya pinapatakas nga sa bundok eh. Amin mo ba? Kaya nga ngayon, dadalo ang pastor sa miyembro. Kapatid, naglalamig ka na. Hindi ka na dumadalo. 3 linggo ka lang di dumadalo. Pastor, medyo mahirap ang buhay na. Wala kami halos pamasahe sa tricycle. Kapatid, tanda mo na sa Mateo 24, ang magtiis hanggang wakas, siya maliligtas. Gamit na gamit. Pinapanako, kapag nangungundi ang miyembro, wala na masyado umaate. Kapatid, salamat, nakapagtiis tayo. Nakapagtiis tayo, kahit kukunti tayo, magpapatuloy ang gawain ng Panginoon sapagkat ang tiis hanggang wakas, ay sila ang naliligtas. Palaging ganon. Na hindi inaalam yung context, sino mga kausap, anong sitwasyon nila, anong sinasabi ni Jesus. Naku po, huwag niyo gagamitin po, huwag na. Ito kong talatang ito ay expired na. Again, expired na po yung talatang yan. Kapag may nagsabi sa iyo, kapatid, magpatuloy ka. Huwag kang ihinto. Bakit naman? Ang magtiis hanggang wakas, sabihin mo, expired na yan. Expired na yan. Yung talata. Nangyari na yan noong panahon nila. Gawa 2:40. Wala na si Jesus. Mga apostol na lang ang nangangaral. Dito si Pedro, nangaral siya, matapang, kahit mangingisda lang, 3,000 ang naligtas. Tingnan natin, silipin natin ang isa sa sinabi ni Pedro. Kapatid, marami pang inilahat si Pedro upang patunayan ang kanyang sinasabi. At nanawagan siya sa kanila, iligtas niyo ang inyong mga sarili mula sa parusa, sa sabitin ng masamang lahing ito. Kaya kung parating ba? Meron. Alam ni Pedro, sa English ang ganda eh. Save yourself from this corrupted world, corrupted generation. Iligtas nyo. Maniwala kayo. Tanggapin niyo si Jesus. Sumama kayo sa amin.
Dahil sila, magsasama sa kanila. Winarningan na sila eh. Winarningan na sila. Tatakbo sila sa bundok. At marami noon nakaligtas talaga. Mga tagasunod ni Jesus. Yung mga naniwala sa Kanya, yun ang mga naligtas. Amen? Nakakasunod ba kayo? Napakatahimik nyo, mga kapatid. Para kayo nakikinig sa transistor radio ng silang panahon ni Eng at ni si Matar. Okay, mga kapatid. Matthew 24:16. Then let those, again, who are in Judea flee to the mountains, mga kapatid. Ang mga nasa Judea, tumakas na patungo sa mga bundok. Eto. Pagkirahin niyo isip niyo, ha? Magugunaw ang mundo, ha? Okay, magugunaw ang mundo. Kung talaga magugunaw ang mundo, bakit sila pinapatakbo sa bundok? Hindi ba bahagi ng mundo ang bundok? Gets nyo? Minsan makabasa lang, makapangaral lang. Sa magbabasa kasi, tigil ka at mag-iisip ka. Amen? Huwag yung basa ng basa, basa ng basa. Ayan o, andyan na rin ang sagot. Kung talagang may katapusan ng mundo, bakit sila pinapatakbo sa mundo? Ibig sabihin nito, mamumunang ang mundo, lulutang yung bundok. So wala talagang, ayan na rin ang nasabi, walang katapusan ng mundo. Local lang. Anong local? Doon lang mismo, sa Jerusalem. Amen? So, gaano kahalaga ang physical kalinasan mo kay Jesus? Natatawa kasi ako, mga kapatid. Bakit ako natatawa? Kasi ang lalim ng paniniwala ko noon na dapat bilang isang Kristiyano, handa ang mamatay kay Jesus. Dahil yung gusto niya. Di ba? Ganun naman talaga? Halimbawa, pinasok tayo dito ng komunista ng China. Mga kapatid, ang China po, komunista yan. Kung sakaling magkatotoo. At pagpapatayin tayong Kristiyano. At sabihin sa iyo, Kristiyano ka ba? Ha? Kristiyano ka ba? Pag sinabi mo, Kristiyano ka. No, babariling kita. Diba? Nangyari na nga. Ayan, nanggaling sila sa Sambales. Diyan na sila pumasok. Pag sinabi mo na hindi ka Kristiyano, yari ka kay Jesus. No? Kasi bumali na yan, mga kapatid. Hindi masamang tumakbo, pinapatakbo nga eh. Magtatakbo ka na, mga kapatid. Amen, nakuha niyo po. Ang daming namamatay dahil ito kailangan mamatay ka para kay Jesus. Mamatay ka para kay Jesus. Yan nga nagmamalasak si Jesus sa buhay nila eh. Si Jesus pa nagsabi, tumakas na kayo, pumunta kayo sa mundo. Hindi niyo sinabi, manatili kayo. Ipaglaban niyo ako. Ang dami alam niyo, sa history ng Kristyanismo, ang daming natalak sa YouTube. Tinaya nila yung buhay nila. Sino ang sikat? Naging libro. Yung buhay nila. Ang daming missionary namatay sa sino ba yung missionary na yun? Pinanood natin dito. Dahil sa kanyang pagkamatay, doon sa gubat, sinibat siya, mga kapatid, dumami nag-volunteer sa Amerika na maging missionary din dahil namatay siya. At nasulat yung kanyang libro. Pero sa libro niya, mga kapatid, alam niyo kung sino ang Superman sa libro? Siya. Amen? Yung pag-aalay ng buhay, kuminsan, ang naha-highlight, yung mga, wala na yung, siya talaga nag-alay ng buhay sa atin. Hindi naman tayo. Siya yung nag-alay ng buhay sa atin. Yun ang lumutang sa atin. Yun ang maging basihan natin. Amen? Yun ang panghawakan natin. Si Jesus, binigay niya buhay niya sa atin. Amen na ba? Amen? So, ibig sabihin, Pastor, hindi katuwagan yung halimbawa. Meron talaga nangyari. Sasabihin ko, hindi ako Kristiyano. Hindi. Sabihin mo, hindi ako Kristiyano. Sabihin mo, Mormon ka, o kaya sabihin mo, Muslim ka. Sabihin mo, imam ka pa. Baka hindi ako pumasok sa langit. Hindi, papasok ka. Sabihin mo ako, pinapapasok kita. Alam niyo ba, kukwentuhan ko kaya?
Kung bago-bago akong pastor sa mabata, merong isang, bahala na to, naka-YouTube to eh. Merong isang pastor, merong isang church kasabayan namin. At kasabayan namin sila, mga 89 yun, 1990. Alam niyo, dahil uso naman ng Antikristo at paparating na rapture, sinubok niya yung mga membro niya. Sinubok niya yung mga membro niya. Alam niyo, nagdala ng pananambahan katulad nito. Ayaw ko sabihin yung pangalan ng pastor. Pananambahan kagaya nito, may mga pumasok na nakabaril. Nakabaril, pumasok. At nakatakip ng panyo, nakasumbrero yung kanilang mga ulo, pinagtutukan yung mga membro. Mga born again ba kayo? Mga born again kayo? Ha? Yung mga baril naman, mga tihangin. Tihangin. Testing lang testing. Ang daming nagsigawan. Ang daming natakot. Pagkayanin yan, ang daming pang nagkukwento sa amin. Nakakatuwa naman yung ginawa sa church nyo. Sinulong talaga sila? Oo, nakakatuwa. Ay, ano ba? Matatawa ka doon sa matanda. Pinaghampas ng pamay pa yung may baril. Ano ba kayo dito? Ano ba kayo? Sabi nung matanda, ayun pala, tinesting lang yung pananampalataya. Para daw pag dumating na yung dakilang kapigatian, nakahanda sila. Mayroong pagsubok sila. So, ang grade ng mga membro? Puro bagsak. Nakatakot sila. Ang tanong doon, sana kung totoo yun, tapos inunang tutukan yung pastor. Hindi ko alam kung saan pupunta yung pastor. So, gaano kahalaga ang physical na buhay natin sa Panginoong Jesus? Mga kapatid, pinapatak ko sila sa mundo. Kung makakatakbo kayo, tumakbo kayo. Walang matapangang Kristiyano. Hindi na po uso yun. Mga kapatid, bakit? Kasi kapag buhay ka, marami ka pang masisirahan. Buwan niyo po, tikok ka na, wala ka na. Kapatid, mahalaga sa Panginoon, nabuhay ka pa. Amen? Matandaan niya, mga kapatid. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Again, share ko sa inyo ang mga talata na mananatili ang mundo. He has established the earth on its foundation. It will not be moved from its place forever and ever. But the time is coming when the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Mas marami ang tubig kaysa sa lupa. Pero kung gano'n daw karami ang tubig, mga kapatid, sa mundo, ganun lalawak yung mga nakakaalam at nakakilala sa Panginoon. Paparating na po yan, mga kapatid. Nauna na po tayo. Amen, mga kapatid. Yung knowledge sa Lord, mga kapatid, lalawak pa yan. At ang mundo, siyempre, ay magiging pabuti na pabuti. Tumayo po tayo lahat, tayo magpasalamat sa Panginoon. Again, Panginoon, marami pong salamat sa mapagpalaya mong mensahe, sa mga katotohanan, pinapakita niyo sa amin. Marami kaming aral, tinanggap, dapat bulutin, Panginoon. Salamat, unti-unti. Nagpupulot ang lahat ng ito at pinapalitan mo ng mga bagong turo na mapagpalaya, nakapagpapayapa, hindi lang sa amin, kundi maging sa mga susunod na henerasyon. Inaangkin namin na ang iyong knowledge, kagaya ng tubig, na napakarami dito sa daigdig, Panginoon, ay mapupuno din ang kaalaman ng mundo, ang isang katawan, Panginoon. Salamat po. Di man namin ito abutan, pero salamat. Kasi dito namin yung aming mga kaapo-apuhan, ma-enjoy nila ang mapayapa at maayos na mundo. Salamat po. In Jesus' name we pray.